Nakakagulat na balita, Miss Universe owner at business tycoon na si Anja Krachitotip, baon sa bilyon-bilyong utang. Mainit-init na headline sa Bangkok Post News page ang balita na di umano ay hindi nakabayad ng utang ang may-ari ng Miss Universe na si Anja Krachitotip kaya gumagawa ito ng paraan upang madelay ang payment due ng utang na nagkakahalaga ng 609 million baht o may halagang 978,456,178 pesos and 73 centavos, sa exchange rate na 1 baht to 1 peso and 61 centavos. Ang nasabing utang ay isa lamang at pinakauna sa 7 magkakasunod na utang na kailangan na niyang bayaran dahil sa ngayong taong ito ang mga payment due ng mga nasabing utang. Ayon sa balita, nagsabi si Anja Krachitotip sa Stock Exchange ng Thailand na magbabayad ng partial payment na may halagang 156.6 million baht, 146.62 million baht in principal, and 9.98 million on interest. Ngayong Biyernes, ito na nga ang pinakamalaking problema na kinakaharap ngayon ng may-ari ng Miss Universe, dahil kung maayos niya man ito, may 6 pang magkakasunod na payment due ang panibago niyang puproblemahin dahil ang mga yun ay ilang buwan na lamang ay payment due na rin. Ito ay sa mga petsa ng September 11, October 20, November 10, 13, 15 and 24, ang halaga ng mga utang na ito ay 300 million baht, 578.6 million baht, 400 million baht, 800 million baht, 525 million baht, and 156.6 million baht with maturity dates in 2024 and 2025. Ang mga ari-arian at bond securities ang representatives ng unang dalawang pagkakautang, habang ang ibang 5 pa ay representative ang DAO securities. Sa kabuuan, umabot sa 36 billion baht ang pagkakautang ng JKN sa bansang Thailand. Ang pagkakautang na ito ng JKN ang ikatlo sa taong ito for possible debt default o potential default na sinundan ang All-Inspire Development, or ALL, at ang Start Corporation, kung saan sinampahan ng kaso ng Stock and Exchange Commission of Thailand ang Chief Financial Officer ng kumpanya, matapos niyang aminin na inutusan siya to falsify the financial statements. Samantala, nagsagawa naman ng isang live video ang may-ari ng Miss Universe to clarify the issue. Narito ang kanyang mensahe. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชาวไทยค่ะวันนี้ดิฉันแอนจักรพงศ์ค่ะมีเรื่องสำคัญต้องรีบมาชี้แจงและสร้างความโปร่งใสนะคะนั่นก็คือประเด็นการชำระบอนด์ชุดที่ 2/2563 ในชื่อชุดที่ว่า JKN 239A ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 1 กันยายน 2566 ของทางบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนค่ะพูดง่ายๆหัวข้อวันนี้สั้นๆเลยคือการปรับวันรับชำระบอนด์นั่นเองแค่ปรับวันนะคะและนี่คือครั้งแรกในรอบ 25 ปีของตัวแอนเองที่ต้องมาปรับวันในการชำระไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินใดก็แล้วแต่ทั้งบอนด์ทั้งแบงก์ในชีวิตดิฉันไม่เคยทำเลยค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่จะต้องมาพูดถึงสาเหตุหลักการที่มาเลขผลตลอดจนบทสรุปนะคะโดยเริ่มต้นกันตั้งแต่หัวข้อที่ 1เลยนะคะนั่นก็คือทางบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนขอเลื่อนกำหนดการชำระหนี้ไปจากกรอบระยะเวลาเดิมหรือ Payment Rescheduling โดยทั้งนี้ทางบริษัทปัจจุบันนี้มีเงินสดพร้อมที่จะชำระได้เลยทันทีในวันที่ 1 กันยายนเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 156.6 ล้านบาทจ่ายเลยทันทีค่ะให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านส่วนจำนวนเงินที่เหลือทุกท่านจะได้รับดอกเบี้ยไปจนกว่าวันที่จะได้รับเงินนั่นก็คือเงินต้นวันไหนที่จะรับเงินต้นตลอดระยะเวลาจากช่วงนี้ไปถึงวันนั้นยังจะได้รับดอกเบี้ยตลอดเวลานะคะโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั่นก็คือ Asia Plus Security จะเป็นผู้ติดต่อทางท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านเพื่อเชิญประชุมเลยค่ะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ปกตินักในประเทศมาโดยตลอด Ang mga utang na ito ay sa korporasyon na kanyang pag-aari, ang JKN, at hindi talaga direktang sa Miss Universe.
Ngunit bilang siya ang parehong may-ari ng mga ito ay siguradong dawit ang Miss Universe sa isyu. Ano na ngayon ang mangyayari sa Miss Universe kung sa unang taon pa lamang nito sa pagmamay-ari ni Anja Krotototip ay lumulubog na siya sa bilyones na pagkakautang? Sa halip na makabangon, marami ang speculations na baka hindi na matuloy ang 72nd Miss Universe pageant, pero nilinaw ng Miss Universe official account na tuloy na ang Miss Universe pageant na gaganapin sa El Salvador. Ang dapat nating abangan ngayon ay ang matunog na bulong-bulungan na kung binitiwan ni Miss Anne ang Miss Universe ay handa itong saluhin ng business tycoon and politician na si Chavit Singson, dahil kahit noon pa man at magpasa hanggang ngayon ay tumutulong na ito sa organisasyon, ngunit kung may benta naman ang pagmamay-ari nito sa iba, paano na ang mga bagong rules and regulations ngayon ng Miss Universe na open para sa lahat, maging may asawa, anak, diborsyada o kahit pa sa mga transgender women? Magkakaroon na naman ba ng bagong mga requirements sakali mang ito ay mapunta na naman sa ibang may-ari? Ano ang masasabi mo rito? Please comment down, please like and subscribe, thank you.